Alamin na natin ang update sa lagay ng panahon lalo't bukod sa habagat ay nagpapaulan pa rin sa bansa ang trough o extension ng bagyong Enteng. At hindi lang yan dahil posibleng may mabuo din na LPA sa loob ng PAR. Ang update niyan alamin natin kay Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren. Magandang hapon po sa ating lahat. Update po tayo sa magiging lagay na ating panahon na kung saan ngayong araw inaasahan pa rin natin yung trough o yung extension ng kaulapan nitong dating bagyong si Enteng ay patuloy pa rin magdudulot ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa may Cordillera Administrative Region, pati na rin po sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Samantalang habagat naman po yung patuloy na na-enhance ng dating bagyong si Enteng, kaya makakaranas pa rin ho tayo dito sa Metro Manila, pati na rin po sa bahagi ng Central Luzon, Calabar Zone, nalalabing bahagi na Ilocos Region at Mimaropa ng maghapong bugso-bugso ng malalakas na mga pag-ulan. Epekto nga ho ito ng habagat. Kaya doble ingat pa rin sa ating mga kababayan dahil nga maraming mga pag-ulan o baga po may mga malakas na mga pag-ulan pa rin ho tayo inaasahan na posible pa rin magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. And as of 11 a.m. today, may nakataas pa rin ho tayong rainfall warning. Naka-yellow ho tayo dito sa Metro Manila, Tarlac, Cavite, Bulacan, Pampanga at Rizal. Samantalang naka-orange warning naman po ang Zambales at Bataan. Kaya ingat po sa ating mga kababayan dahil itong in-expect po natin na pag-ulan within the next 3 hours ay posible hong magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Samantala, meron ho tayong minomonitor ngayon na cloud cluster o kumpol ng kaulapan. Diyan po to sa may silangang bahagi ng Northern or Central Luzon area. Itong kumpol ng kaulapan na ito ay posible maging isang low pressure area at di natin i-rule out yung possibility na maging isang bagyo po ito. Kaya patuloy ho tayo mag-antabay sa mga update ng Pag-asa. Samantala po, base po sa ating TC threat potential, ngayong week 1 po, September po, 4 to 10, mayroon po tayong posibilidad o mataas ho ang tsansa ng formation po ng tropical cyclone po. Pero hindi naman natin inaasahan na ito ay maglalandfall o tatama po sa ating bansa. At sa week 2, by September 11 to 17, may chance ho ulit na may isa pang tropical cyclone na mabuo po sa ating bansa. Kaya patuloy ho tayo magantabay sa mga update ng Pag-asa. Dahil sa ngayon, medyo malayo ho pa ho ito, no? So hindi pa natin namomonitor. Pero ito po ay forecast na kung saan posible may mabuo pong bagyo for the next 2 weeks. Samantala, narito naman ho yung ating dam update. Samantala, nakikita ho natin na hanggang bukas ho yung mga pag-ulan natin dito sa Metro Manila. So may mga light to moderate or kumbaga po mas makakaunti na or mas mahihina na yung mga pag-ulan na in-expect natin bukas kumpara po sa naranasan natin simula ng Lunes hanggang sa kasalukuyan. At pagdating nga ho ng Sabado hanggang Linggo, improving weather condition or mas maaliwalas na ho yung inaasahan natin na panahon dito sa Metro Manila. At yung latest dito sa The Forecasting Center, ito po si Ana Cloren Horda. Maraming salamat po. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren. At paalala muli sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon, ugaling tumutok dito lang sa PTV Info Weather.